Jairon POV. Sinakluban ako ng takot nang mahimatay si Anessa sa harap ko. Malakas ang kabog ng puso ko nang dinuhat ko siya at dinala sa ER. The nurses rushed to my side and guided me to a gurney. She fainted. Please, do something. Desperado kong anunsyo nang inihiga siya sa kama. Mabilis na kumilos ang mga nurse at tinignan ang kanyang vitals. I was overwhelmed with worry as I took a shaky step back. Subalit, biglang umikot ang mundo ko. Dala ng pagod at maraming pasanin, ay tuluyan akong bumigay. Bago ko maayos ang sarili, ay nilaman ako ng kadiliman at nabuwal. Nang muli kong dinilat ang mga mata, nakahiga ako sa katabing kama ni Anessa. Kinurap-kurap ang mga mata habang sinusubukang tingnan siya. Saka ko napuna ang doktor na nasa tabi ko. May hawak na clipboard at naa-amuse sa hilatsa ko pero kita ko ang concern. Nahimatay ka rin? Natatawa niyang tanong. Bumulikwas ako ng bangon. Pinagmasdan ng himbing na si Anessa. Kumusta si Anessa? Okay na ba siya? She's stable, paniniguro ng doktor. Pero tatanungin ko po kayo, asawa niya ba kayo? Oo. Bakit? My heart raced as I replied instinctively. Sumilay ang malapad na ngiti mula sa seryosong ekspresyon ng doktor. Congratulations, sir. You're about to be a father. Your wife is 6 weeks pregnant. Tila tinamaan ako ng kidlat sa balita niya. Pregnant? Ulit ko na hindi pa rin makapaniwala. My mind raced, processing the revelation. Unti-unting umukit sa aking labi ang ngiti. At tumaba ang puso ko sa sobrang saya. Darating ang ikalawang anghel namin. I still can't believe it. But thanks to the Lord for being with us always. I couldn't contain my happiness right now. Pagkalipas ng ilang sandali, dinilat ni Anessa ang mga mata. Nasa tabi niya ako at hawak-hawak ko ang kanyang kamay. My love, malambing kong usal, nanginginig ang tono sa sobrang emosyon. Nalilito siyang bumaling sa akin. Love? Anong nangyari? Nasaan ako? Pinisil ko ng puno ng paglalambing ang kamay niya. Nahimatay ka. But you're okay. And there's something you need to know. Sumalubong ang kilay niya. Ha? Ano? Lalaki ang mga mata ni Anessa nang kumurba ang nakakasilaw kong ngiti. We're going to have a baby, my love. You're 6 weeks pregnant. Naunang dumaloy ang mga luha ni Anessa bago siya makapagsalita. Tinutop niya ang bibig at niyugyog ang balikat. May anak tayo? Oo, magkakaanak tayo ulit. Parang naluluha ko ring tugon. Kumikbi siya at kinabig ko siya palapit sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. You made me again, the happiest man, alive, love, bulong ko. Hindi ko matiis ang sarili ko at tuluyan akong nagpadala sa aking mga luha na naguunahan na ngayon sa pagbaba sa aking pisngi. In that moment, nothing else mattered. Only the life we had created and the future now stretching before us like a promise. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, ay hindi kami pinababayaan ng puon. Haharapin namin ng bukas ng maligaya kasamang aming mga anak. Nang nagkabutihan na ang pakiramdaman namin, dumiretso kami sa hospital room ni Georgiana upang alamin kung nasa mabuting kondisyon siya ngayon. Malamlam ang liwanag ng silid nang pumasok kami doon. Pinuno ng ingay ng medical equipment ang loob at nakakabigat ng damdamin ang sitwasyon ngayon. Walang malay si Georgiana na nakahiga sa kama. Maputla at maraming pasa ang kanyang muka. Malayong malayo sa masiglang guro na aming nakilala. Huminto ako sa gilid ng pinto. Matigas ang panga na pinagmamasdan siya. Samantalang si Anessa ay umupo sa silya sa tabi nito.
My chest right now is tight with a mix of worry and anger. Georgiana, narinig kong mahinang bulong ng aking asawa. Kapag kuwan ay may tumikim sa tabi ko, tinuwid ko ang tindig at binigyan siya ng daan. Kilala ko ang doktor dahil family doctor ito ng pamilya. Sumunod ako nang pumasok siya. Mr. and Mrs. Parker, your friend's condition is stable for now, though it was critical when she was right in. She suffered a severe head injury, likely from a hard object striking the side of her head. But we managed to treat it immediately to prevent further complication, imporma niya. Bahagya akong guminhawa pero hindi ko may kukubli ang lungkot nang tignan nitong kalagayan ni Georgiana. She also sustained multiple contusions and burns from what we suspect were punches and kicks. It's clear she endured significant trauma. Patuloy niya. That said, she's out of immediate danger. With proper care and rest, she should recover fully. I exhaled sharply, my hand running through my hair as I took a step closer to the bed. Ano kademonyuhan ang makakayang gawin ito sa isang inosenteng kagaya niya? Usal ko na kinokontrol ang galit. She didn't deserve this, sabi ni Anessa. Nanginginig sa galit ang boses niya. Dapat pagbayaran ng hinayupak na yun ang ginawa niya sa kaibigan ko. Hahanapin ko siya at ibabalik ko sa kanya ang ginawa niyang pambababoy. The doctor nodded solemnly, then accused himself quietly to give us privacy. Tumabi ako kay Anessa at malumanay na tinapik ang likod niya. Nanaig ang katahimikan sa buong silid. Tanging ingay ng mahinang tunog ng heart monitor ang natira. Gagawin kong lahat para mabigyan siya ng hustisya. Kung sino man ang nanakit sa kanya, ay dapat niyang pagbayaran, I said firmly. I glanced at Georgiana's battered face. Hindi ko man sasabihin, pero kumikirot ang dibdib ko sa kanya. Kahit na ang totoo, hindi kami lubusang magkakilala, pero pakiramdam ko may lukso ng dugo ako sa kanya. Parang ang gaan ng loob ko tuwing makikita siya. Hindi pa tapos ang pananakit nila sa akin. Ngayon pati ito. Talaga bang galit ang mundo sa akin, Jairon? Masama ba akong tao kaya nadadamay lahat na nakapaligid sa akin? Napahilamos ng mukha si Anessa. Pumikit ako sa sakit na nararamdaman ko. Hindi man namin gugustuhin, pero binibigyan talaga kami ng ganitong pagsubok. Shh! My love, hindi totoo yan. Huwag kang mangamba. Nandito at poprotektahan ko kayo. Paano kung ikaw ang isusunod? Hindi maaari yan. Paano ka nakakasiguro? Paano kung si Raven? Anessa, please. Alalahanin mong nasa sinapupunan mo. Maniwala ka sa akin at sa Diyos. Malalampasan din natin to. Yumukod ako at tinagkan siya sa ulo. Ako dapat ang unang magbibigay ng katatagan sa kanya. 3 araw matapos ang pangyayaring yun, hindi ko naabutan si Melena sa kondo. Nainuko pa niya dahil tumungo siya sa Canada matapos niyang malaman na pinagbibintangan ko siyang lumason sa asawa ko. Lalo niyang pinalakas ang kutob ko. Ang tungkol naman sa ina, minomonitor ko siya paminsan-minsan sa villa niya sa Tagaytay. Marami siyang sinasalihang club ngayon at doon niya ibinubuhos ang atensyon. Umaasa ako na magbabago siya at titigilan ang masamang hangarin kay Anessa. Pero hindi ito oras para maging kampante. My wife is delicate because of her pregnancy. And my son is still too young. Danger always seems to be lurking around us. Nawala saglit yon sa isipan ko nang bumisita ako sa bagong opisina ni Beau. I'm so proud of you, bro. Parang matatalo mong kumpanya ko. Biro ko. Hindi niya itinago ang tawa habang inaayos ang tailored suit niya. Kung gugustuhin mo. Pero ayaw ko. Gusto ko maging number 2 lang ng Beau Construction. Wala ring mapapala kung masyadong ambisyoso, hindi ba? Congrats on the new company, Beau.
I still can't believe we already reconciled. Wika ko na may totoong pagmamalaki sa kanya. Thanks, Dairon. Congrats also to the H Towers. Pareho tayong uunlad, tugon niya. Malapad ang ngiti ko na tinapik ang likod niya. Then, the two of us made our way to the parking lot. Dumantal ang malamig na ihip ng hangin sa gabing ito. Punong-puno naman ng excitement ang tono ko habang naglalakad kami. Our second child is coming soon, balita ko. Naningkit siya, parang hindi natuwa. Ramdam ko siya sapagkat namatayan sila ng anak ni Adelaida at hindi na ulit magkakaanak. Babaguhin ko ang usapan pero biglang lalaki ang mga mata niya. Nilakipan pa ng malapad ng ngiti. That's incredible news, Dairon! Congratulations, bro! Dapat pala double celebration ang gaganapin. Hindi ko rin to ina-expect, sabi ko. Pinaiinggit niya na naman ako. Lumapit siya para tapikin ako sa braso. Tiyempong tatapikin niya ako nang marinig ang sagitsit ng gulong na gumulo sa katahimikan ng gabi. Parehas kaming napalingon. He startled as a car sped toward us, its headlights glaring like a twin suns. Halatang gusto kaming patayin ng driver ng itim na van. Get down! Hiyaw ni Beau. Hinila niya ang braso ko at matulin pa sa 4:00 akong kinaladkad sa daanan ng sasakyan. Konti na lamang ay mababangga ako. The car roared past, its tires skidding as it swerved and disappeared into the distance, leaving the acrid smell of burnt rubber in the air. Humahangos ako na pinagmasdan ng pagkawala nun. Saka nanginig ang katawan ko nang bumaling kay Beau na nakahawak pa rin sa braso ko na tila may namumuong pasa sa higpit ng pagkakahawak niya. Gusto ko lang bumisita dito at batiin ang pinsan ko. Hindi ko sukat akalain na may magtatangkang pumatay sa akin. Niligtas mo ako, utal ko. Nakita ko ang umaagos na dugo sa kanyang siko. Wala to, sabi niya nang mapuna ang pag-aalala ko. Kesa sa mamatay ka, may mga supling ka pang dapat alalahanin. Nanigas ang ekspresyon ko nang muling sinulyapan ang daan kung saan naglaho ang itim na van. Whoever did this, they won't get away with it. Parang sumusobra na rin sila. Hindi pa sapat na lasunin nila si Anessa. Ngayon ay papatayin ako. Pero parang hindi naman ito gagawin ni Melana. Sabi niya habang pinapagpag ang damit. May punto siya. Hindi ko alam kung sino ba talaga ang nasa likod nito. At ang pangyayaring ito ay nagkataon sa nangyari sa kaibigan ni Anessa na si Georgiana. May alam kaya si Georgiana dito? Lumabi ako. May namumuong pagdududa na naman sa utak ko. Pwede kong interogahin pag magaling na si Georgiana. Sabay kaming napabuntong hininga bago dumiretso sa mga sasakyan namin. Hindi pa ako nakahuma sa nangyari kahapon. May sulat naman akong natanggap ngayong araw. It's an anonymous letter with a threatening message and disturbing photos of my wife and our son. The letter demands that I should pay a $100 million in exchange for their safety or else they will be harmed. Pinunit ko ng pinong-pinong papel at initsa sa ere bago sumandal sa swivel chair. Anong kahibangan ba ang iniisip ni Melana? Nagtataka ako kung siya ba talagang may pasimuno nito. That letter is unsigned but it feels personal and as if it was connected to my past. James, who do you think would dare to threaten me like this? Kalmado kong tanong sa sekretaryo ko. Pero kumukulo ang galit sa loob ko. Sir, I don't know. But I'm sure they know who you are. Malamang desperado sila o nasiraan na ng bait para gawin ng ganitong kahibangan. May ingat na saad ni James. Nangulumbaba ako sa desk. This isn't just some random threat, James. The timing, the way it's worded, it feels personal. Tumigil ako para bumuntong hininga. Isang taong malapit sa akin,
Isang tao na alam ang bawat galaw ko, ang kahinaan ko. Sino ba to sa tingin mo? Napaisip siya. Maya-maya ay tumikim. Pwede rin na mga kaaway mo sa negosyo noon. Pero imposible. Ganun ba sila kahibang para gawin to? Wala ka bang kilala mula sa nakaraan mo? O isang taong may lihim na hinanakit sa inyong pamilya? Marami na ako nakabangga noon, pero iba to. Para bang minamataan niyang bawat galaw ko at naghihintay siya ng tamang panahon para sirain ako. Alam niyang lahat tungkol sa akin. Paano kung hindi lang itong gusto niya? Malamang siya rin ang may pakana ng pagbangga sa akin kahapon. Tumangot-tango si James. Tama ka, sir. Kung sino man ang nasa likod nito, talagang nakaplano. Pero wag po kayong mag-alala. We'll find out who it is and we'll put an end to this. Naging maluwang ang pakiramdam ko. Nilipat ko ang malamig kong tingin sa bintana. Hindi ko hahayaan na saktan nilang pamilya ko, James. Naiintindihan mo? Kung sino man ang nagbabalak na kalabanin ako, malalaman nila kung gaano ko kapanganib. Sa ngayon ay kailangan ko ng sagot. Susuriin namin ang surveillance footage sa kumpanya ni Sir Beaumont at aalamin namin ang pinanggalingan ng sulat. Huwag po kayo mag-alala, sir. You'll have an answer soon. Mahaba niyang imporma. Make it fast. I don't want to hear any more threats. Patatahimikin ko kaagad ang bunganga nila. Tugon ko. Tumayo ako at hinila pababa ang nakapulupot kong long sleeve. Now get to work. This won't end well for whoever is behind this. Agad na yumuko at tahimik na umalis si James. May isang problema na naman ang dumagdag sa pasanin ko. Anessa POV. Mom! Stop it! Reklamo ni Riven matapos ko siyang pinupog ng halik sa ulo. Hindi ko pinansin ang gintong liwanag ng araw sa umagang ito. Nasa entrance kami ng mansyon. Nakaluhod ako sa gilid ng pinto. Yakap-yakap ang 8 taong gulang kong anak. My lips peppered his cheeks with kisses, leaving faint marks of warmth that made him groan in mild irritation. Sino bang hindi maiirita sa inaasta ko ngayon? Nakaramdam ako ng parang mawawalay kami ng matagal, kaya ginawa ko yon. Parang bigla kong mamimiss ang anak ko. Mom, please, stop it! You're not listening? He groaned again. His small hands pushing lightly against my shoulder. Naging ekspresirado sa paulit-ulit kong ginagawa. Shh! Minsan nga lang ako naglalambing eh. Ang sungit naman ng baby namin, sabi ko. Mom, malilate na ako, ungol niya. But I paid him no mind. Hinawi kong buhok niya sa kahinagka ng noo niya. Maiintindihan nila kaya late ka. Last na to, promise. Palambing nga ulit kay mommy, sabi ko. Pinisilang pisngi niya bago ko siya binitawan.